At may binabanggit din daw po mga kapatid na yung pong inaprubahan ng lower house na budget ay meron daw pong 6,817 items na may problema po sa transparency and accountability issues. Meron din daw pong sinasabi na 4,566 na mga road projects, okay, ang questionable. Meron din daw pong 40 duplicated projects over 1 billion. Okay, and sinasabi mga kapatid na mukha daw pong hindi sila papayag na ibigay yung hinihingi na kabuang budget ng DPWH. So ang tanong ngayon, baby girl, is sa dinami-dami ng mga mamabata sa mahabang kapulungan, paano nakalusot ito? Nangyari po ngayon sa ating pong bayang minamahal. Ang tawag po ay Republika ng Pilipinas. Opo. Magandang balita. Saan pong issue? Anong issue? Dito po sa flood control scandal na ito, ang ating pong ombudsman ay nagsabi na sila po ngayon ay bumuo na po ng special team para nga po sa pagtutok sa mga kasong ito. As a matter of fact, siya daw po nakikipagpulong na sa Sandigan Bayan para po dito sinasabi daw po na pagkakaroon po, ang tingin ko dito, magkakaroon ng special court. No? Yan pong aking pagtansyaho na mangyayari dito. And that's very good. Opo, para ho talaga magkaroon ng focus kasi nga ang mga kababayan po natin ay naiinip, no? At naghihintay po ng konkretong aksyon ng mga sangay ng gobyerno na siya po naman dapat pong kumilos po sa iskandalong ito. Ang sabi ng ombudsman, within the week daw po, meron nang masasampahan, right? Preliminary investigation. Yan. Ibig sabihin po, susuriin na po ang mga ebidensya sa mga sangkot dito. Hindi pa ho natin alam kung sino-sino ho ang sangkot maliban doon sa mga taga DPWH. Pero ang kagandahan po naman dito, uusad na po daw ito yung kanyang preliminary stage pa lamang. Tandaan natin hindi pwedeng madaliin din ng sobrang madali na kinalaunan po ay babasura lang po ng Sandigan Bayan yung kaso. Okay, ang Sandigan Bayan ngayon ay nagbabangon puri. Mawalang galang po sa ating mga maestrado. Yes, may sinasabi sila. Sinasabi nila dito, plano daw nila na paikliin po sa 120 days yung trial para sa corruption cases. Yan nga po yung nangyari doon sa 2026 deliberation pa rin ng, deliberation ng 2026 national budget. Yan nga po ang napag-usapan. So, good news din yun, pero titignan natin kung talagang mapapabilis. Pagka po nagawa na yung sinasabi nila na bagong rules ng Sandigan Bayan. Well, yung pong pagpapabilis, kumbaga, subjective yan, mabilis. Hindi mabilis na i-dismiss yung kaso. Yun sana. Okay, di ba? Mabilis po sa usapin nang hindi sila papayag ng delaying tactics ng mga akusado po dito. Okay, kasi nga po sa mga nagdaan, alam po naman nila yan na nagkaroon po ng mga dismissal dahil po sa napakabagal, napakatagal at yan po ang sinabi ng mga inakusahan, inordinate delay, kaya po na-dismiss pabor. Opo, doon sa mga sangkot sa pork barrel scam na nangyari po sa ating bayan. Pati po doon sa fertilizer fund scam na yan. Okay, sige. So, abangan natin. Pero sa gitna po nitong ating pag-antabay sa magiging galaw po ng ombudsman dito po sa particular na ilang pong mga piling kaso muna na kanila pong dadaanan daw po ng preliminary investigation and eventually po filing kung may sapat na ebidensya, ang magandang ibinubunga ngayon nito pong pagkakalantad nitong skandalong ito, girl, kung obserbahan lang po natin, ay ang masusi ngayong pag-aaral sa budget particular na po ng DPWH. FM. Dahil lumalabas ngayon na sa pag-aaral po ng ilan na mga mambabatas po sa mataas na kapulungan ng Kongreso, mukha pong ilang taon na po tayong pinaglululuko ng ilang pong tao sa gobyerno. So, usapin po ng budget ng DPWH. Kasi nga, ako lang po din ay nagtataka, mawalang galang lang po. Ang miyembro ng Kongreso ngayon, baby girl, ay 318, no? Tama, 318. So, kung 318 ang mga miyembro po ng mababang kapulungan ng Kongreso, ang bumoto daw po, pabor, dito po sa General Appropriations Bill, yung ating pambansang budget, ay 287. 12 po ang bumoto ng no at 2
yung nag-abstain. Okay. So assuming po na 287 ang yung nga pong bumoto ng yes dito, ang ating presumption dumaan sa kanila sa pagbusisihin nila yung budget ng DPWH, right? Opo. So kung dumaan sa kanila at binusisi po nila ito, ano nga ni ano nga ni na dito po sa pag-aaral ng ilang mga senador lumalabas po mga kapatid na doon po sa kabuuang proposed budget ng DPWH, baka daw po ito matapyasan ng posibleng umabot sa 348 billion pesos. Bakit ikapo ninyo? Dahil daw po sa sinasabing mga red flagged na mga infrastructure projects worth 271 billion and some 70 billion worth of projects na kung sinasabi daw po nila ay overpriced by 1,000. Pasko na ulit. Holiday rush everywhere. Daming gagawin, daming... Independent review by experts or engineers. At may binabanggit din daw po mga kapatid na yung pong inaprubahan ng lower house na budget ay meron daw pong 6,817 items na may problema po sa transparency and accountability issues. Meron din daw pong sinasabi na 4,566 na mga road projects, okay, ang questionable. Meron din daw pong 40 duplicated projects over 1 billion. Okay, and, sinasabi mga kapatid na mukha daw pong hindi sila papayag na ibigay yung hinihingi na kabuang budget ng DPWH. So ang tanong ngayon, baby girl, is sa dinami-dami ng mga mamabata sa bamabang kapulungan, paano nakalusot ito? Hindi po ba? So, in fairness, yung nasa tataas, medyo iilan lang yung naandoon. And let's give them the credit na inisa-isa po nila ito. Mismo si Secretary Vince umaamin na hindi nga nila ito na isa-isa. So, mga kapatid, ito lang po magandang subaybayan natin dito. Kung ang binabanggit po ng ilang mga senador na meron pong posible na mga 348 billion o sabihin na po natin na 271 billion ang ibabawas sa budget ng DPWH. Pero pwede bang wag nyo na itong ilaan sa 50 paggagastusan ng gobyerno? Kasi hindi sinasabi ni Tito Sen. Yes. Baka daw po ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na nag-propose ng 6.7 trillion pesos. ang ehekutibo na hindi nila aaprubahan yung halagang yun bagkus ay Mas mababa. mababawasan daw po. Yan ang sinasabi. So abangan natin kasi baka naman po sa bandang dulo same pa rin ito. Pero ito ang magandang binungan nito, baby girl. Dahil nga tayong lahat, nakabantay dito, tayo pong lahat nanggigigil dito, mukha namang ginagampanan nila ngayon ang kanilang trabaho na busisiin. Kasi po, baby girl, ang listahan po ng mga proyekto ng DPWH ay 14,670 na mga proyekto. Ang halaga nito ay 566 billion pesos, subject nga nung errata na isinumite ng DPWH sa lower house. Remember, di ba sabi ibabalik daw sa DPWH? Sabi, wag na, magkakaroon na lang ho ng pagbabago, errata. So ang bilang nito, 4,670. Ganon karami. Dami, isa-isa nila yun. At nakita mo naman yan, girl, di ba, kung gaano kaliliit. Oo, na para bang ayaw ipabasa sa'yo. Oo, aprubahan mo na lang. Oo. Ang tanong ko lang, bakit ngayon lang nila ginagawa yan? Anong ginawa nila nung huling taon, last year's Huwag na natin budget? balikan yun kasi nga obvious ba? Oo. Di ba na may mga... Anong ginawa nila noon? May mga kasapakat daw. Bakit Daw. ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang ginawa Kung hindi ginawa, trabaho kung nyo? hindi ginawa, sasabihin mo, sorry, hindi ginawa. nagtatanong lang naman. Ngayong ginawa, sasabihin mo, bakit ngayon lang? Dapat ba mag-thank you ako na ginawa nila trabaho nila? Itrabaho nila yan. Nagtatanong lang naman din. Di ba, trabaho nila yan. Magte-thank you ba tayo? Thank you. Antayin natin kung magkano talaga final budget itong DPWH. Pero- Hindi na sila ang favorite ngayon? So, kung ganyan, baby girl, maliban po dito sa sinasabi daw pong babawasan, opo, meron pa pong ibabawas daw na ilang porsyento sa bawat halaga ng proyekto. Sa presumption na ginawa itong budget na ito ng overpriced na po ng mga halaga. Okay? Sige, so kasi meron tayong mga balita. Sakto tayong papasok ng 6:30 in the morning sa ating News 5, girl? Pero let's all, appreciate itong mga pangyayaring ito. Kung ano po ang magandang binubunga ngayon, ang skandalong ito po yun.
Opo, ito na po yun. Sana nga, mga kapatid, sana nga, sa BICAM na dadaanan po nito, mangyari sinasabi nila na babawasan ang budget ng DPWH at magkatotoo ang sinasabi ni Tito Sen na baka nga daw po ito po ay hindi na gagamitin sa iba pang mga pagagastusan at kumbaga lalabas po na babawasan po yung ating na naman pong uutangin Thank you naman. para pondohan ang mga gastusin ng gobyerno. Kasi sinasabi mismo po ng Finance Department, mga kapatid, opo, malaking bahagi ng ating gastusin ay inuutang ng gobyerno. 4.6 billion pesos araw-araw ang ating inuutang para patakbuhin ng gobyerno. At lahat tayo may ambag. Tanong Okay. mo lang, magkano ambag mo dyan? So mga kapatid, sa puntong yan, maganda rin po siguro magtanong tayo. Kung yan na po ang naging ugali at kalakaran sa budget ng DPWH for the longest time, ano pa ang silbi nitong kung tawagin ay Development Budget Coordination Committee? Remember? Sa kanila po unang dumadaan ito? DBC. So guys, ibig sabihin, kung ano lang ang ibigay sa DBCC, yun na yun. At wala na sila mismo sa kanila pagsusuri kung saan talaga gagamitin ang pera ng bayan, particular po sa DPWH. Kung sa DepEd, di pa po tayo tapos doon. Sa 1,700 na target school buildings for this year, 22 lang ang natapos. So siguro maganda rito, magpaliwanag din ang DBM. Kasi Department of Budget and Management. As in, taga-imprinta lang kayo ng budget? Ganun ba yon? Talaga bang yun lang ang papel nyo rito? Pag nagsumiti na po sa DBCC ang isang kagawaran, wala na kayong gagawin na pag-check man lang dito bago ito, paaprubahan sa Presidente para maging NEP at maihatid sa Kongreso? Kung gayon, tanggalin na po natin sa DBCC ang DBM at palitan natin ng National Printing Office. Think about it. Simula pa lang po yan ang programa natin, mga kapatid. Nag-init pa ang ulo yun sa 22 classrooms out of 1,700. Ngayong taon lang po yan, ha? Grabe, layo naman. Okay, abangan po Layo. sa aming pagbabalik. Abot sa 34 na malalaking grupo ng mga negosyante ang nagsalita na patungkol sa investigasyon ng flood control projects. Kabilang na ritong Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Makati Business Club, Management Association of the Philippines at marami pang iba. Panawagan ng business sector kay Pangulong Bongbong Marcos, tugunan ang corruption scandal sa ilalim ng kanyang administrasyon. Giit nila, dapat mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa paggamit ng pondo para sa mga nasabing proyekto. Ikinadismaya ng sektor na habang tapat silang nagbabayad ng buwis, trilyong pisong pondo naman ang nasasayang sa mga ghost o palpak na proyekto na dapat sanay nagproprotekta sa mga komunidad laban sa kalamidad. Ayon pa sa PCCI, hindi sapat ang mga kasalukuyang hakbang at kailangan ng konkretong aksyon at malinaw na desisyon mula sa pamahalaan. We don't want cover-ups. We don't want railroading. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it and in addressing it is our president. Ikinababahala rin ng grupo ang epektong maaring mangyari sa bansa kung hindi ito matutuldukan. Posible anyang patuloy na malugmok sa kahirapan ang bansa, mawala ng oportunidad sa pag-unlad, at matutuluyang layuan ng mga banyagang mamumuhunan. Marami tayong masyadong concern na our president may not be able to address all. Merong ganitong kalaking corruption. Dapat may responsible. Whoever. Diba? Including the former speaker himself. Whoever. Kung sino man yung ma-discover ng investigations na guilty should be punished. May solusyon naman ang PCCI upang mapabilis at mabigyan ng pangil ang ginagawang investigasyon, partikular ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Anila, dapat walang sinong politiko ang manghimasok o mang-impluwensya sa investigasyon.
Gawing pantay ang hustisya kung saan walang dapat na protektahan anuman ang posisyon, koneksyon o personal na relasyon. Kailangan ding maibalik sa kaban ng bayan ang mga ninakaw na pera ng mga sangkot sa anomalya. Panghuli, dapat magkaroon ng transparency sa ginagawang investigasyon o maging ang audit findings ay maisa publiko. Ang pahayag na ito ng PCCI at iba pang grupo ng mga negosyante ay ginawa kasabay ng ika-51 business conference at expo sa lungsod ng Pasay na diniluhan ni Vice President Sara Duterte. Sa talumpati ng ikalawang Pangulo, binigyang diin ito ang kahalagahan ng digitalisasyon para malabanan ang korupsyon. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. At sa puntong ito, partner, kaugnay sa usaping korupsyon ay ating mga kasama ngayong gabi. Si Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang President Employers Confederation of the Philippines, o ECOP, kung saan bibigyan din niya ang kanilang panawagan ng business sector kaugnay ng mas matatag na kampanya laban sa korupsyon. Magandang gabi po, Sir Sergio. Kasama niyo po ngayong gabi si partner Franco and Almar. Sir Sergio. Ayan. Partner, habang hinihintay pa natin ang ating guest, ito, napakaganda ng usapin na ito dahil pag-uusapan ng korupsyon. Bagay na binigyan din ng unang balita natin na kung saan dito tinalakay din ang problema na nangyayari sa flood control projects, especially sa mag-asawang Diskaya. At ngayon naman, ang bibigyang o tatalakayin natin sa paksang ito, ayan, nandito na po si Sir Sergio Ortiz. Magandang gabi po, Sir Sergio. Franco Baranda and Almar po ang inyong makakasama. Ay, magandang gabi sa iyo, Admar at MJ ba? At sa ating mga nakikinig at nanonood. Franco and Almar po, Sir. Ginoong Sergio. Si Franco at Admar. Yes. Yes, sir. Maganda po ang ating tatalakayin ngayong gabi sapagkat yung inyong panawagan ng mas matatag na kampanya laban sa korupsyon. Ano po ang gusto niyo ipatid sa ating mga kababayan patungkol po dito sa inyong layunin? Well, alam mo, Norm, ayan, medyo nawawala, partner Almar, ang connection. Sige, babalikan natin si Sir Sergio. Pero yan, partner, di ba? Nakita naman natin kung gaano kabigat ang panawagan ng ating mga kasamahan sa pagnenegosyo patungkol sa korupsyon. Ano-ano ba yung mga problemang hinaharap natin dito, especially sa pagnenegosyo? Dahil ang paniwala namin noon, yung makakatulong ICI, pero parang medyo naiipip yung mga tao, wala sila nakikita liwanag sa ginagawa ng ICI. Ano nga namin noon marami nagsasabi sa business, nung tayo yung ICI, baka mga 2 linggo lang meron na mga mapapile na case dahil simple lang naman mayroon sila kasama nila yung accountant doon na SGB, ripasuhin lang yung mga budget tsaka yung mga ginawa ro sa budget, hindi naman kailangan ng investigasyon pwede lang file ng case tapos meron pa yung isang prime suspect nasa abroad ngayon. Bakit nagtataka kami lahat? Kansilahan lang ng passport. Tagal-tagal kadali yung mga in the past, kadali nagkakansila ng passport. Kadali kumuha ng tao mula sa labas. Ba't hanggang ngayon ang dami pang rason kung bakit di nakakansila yung passport. So naiinip yung mga tao. Palagay nila, hindi na dapat tumagal to dahil marami na talagang nawawala na kumpiyansa. Inaasahan na namin
na aksyonan ni Presidente para noon mabalik ang kumpiyansa ng tao at mabawasan na ito mga gulo natin. Pati ito mga marcha-marcha natin sa street, sa kalye, hindi naman namin, gusto namin mabigyan ng konting yung mga tao na tiwala at mabalik yung tiwala nila sa gobyerno at maiwasan na yan. At alam mo, huli-huli na tayo sa mga kapitbahay natin. Sa investment, kulelat na tayo. Sa export, sa tourism, wala tayo, iwan na tayo. Pag nagtagal pa to, talagang Yes, Ginoong Sergio. Ayan, samantala partner, yun nga, isa sa binigyan din ni Sir Sergio is yung problema ng nangyayaring flood control ay tila wala pa rin kasagutan dahil karamihan sa mga nangyayaring investigasyon, kabilang na yung 15 na mismong pinangalanan ng ating Pangulo ay hanggang ngayon ay tila wala pa rin resulta. Kaya naman ito yung isa sa tinatalakay din ni Sir Sergio kung saan tatamaan din yung business sector dito. Dahil kung makita mo yung ating government cannot support itself in terms of the corruption status, which is yun yung destabilization na mangyayari sa ating pamahalaan, is yun yung malaking problema kung bakit inaalala rin ni Ginoong Sergio ang problema para sa business sector. Sir? Okay. Yan. So, di ba partner? Anong masasabi mo ngayon sa mga binitawang salita ni Ginoong Sergio? Parang hindi pa siya kontento sa ginagawa ng investigasyon ng ICI kasi nga base nga sa ating monitor, may mga nagsasabi na kung sino pa yung mga suspect sa korupsyon ay tila hanggang ngayon hindi pa nasasampahan ng kaso. Yun yung mga parang pinupunto ng ating ng guest kanina, na yun nga sinasabi niya na hindi siya kontento nga sa ginagawang investigasyon ng ICI kasi nga, like for example, kapag kalaban ng administrasyon ay parang ginagamitan agad ng excessive force, agad-agad nasasampahan ng kaso, pero dito pagdating sa mga suspect nga dito sa korupsyon ay tila malaya pa yung mga na-mention na pangalan dun sa Senate Blue Ribbon Committee at dito sa ICI ay wala pang kumbaga nasasampan pa talaga ng kaso, partner. Yes, kaya nga yan yung maraming nakikita rin ng mga Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas, partner, bagkus sa ibang bansa rin. Sumikat na masyado yung flood control na issue natin, hindi lang dito sa Pilipinas. Dahil mismo ang ating mga kababayan mula sa ibayong dagat ay tuwing may iilan na nakapagbigay ng kanilang experience tuwing galing sila sa airport from their country, whatever country they're from, ay isa sa binibigyan din sa kanila is patungkol daw sa flood control corruption. Nakita naman natin kung gaano nakalala dahil yung nabanggit mo nga kanina lamang patungkol pag ang may problema ay kalaban ng administrasyon. Nakita naman natin to dahil ang mga Duterte at ang mga Marcos ay matagal nang mayroong hidwaan. So pagdating sa ganitong uri ng humihingi tayo ng at least kung paano mareresolba, especially yung nangyari kay former president, bakit mabilis pa daw sa alas 4 ang pagpapadala sa dahig? Samantalang iilan dito na may malinaw at may resibo na nakagawa ng katiwalian ay patuloy pa rin. At hanggang ngayon, even yung pasaporte ay hindi man lang mahadlangan. Yun yung pinoproblema din at hinihintay natin kung ano magiging pahayag ng DFA patungkol din sa isang sangkot na nasa ibang bansa na may malaking pangalan din sa Kongreso. Okay, partner, andito na po si Sir Sergio. Sir? Yes. Franco Yes. Adbar. Yes, Sir Sergio. Proceed po tayo sa inyong topic at napakaganda po nun. Yes. Hello. Yes, Sir Sergio. Nahilip. Well, yun nga, yung medyo naiinip ang tao at gusto nila na sana aksyonan talaga ng yung decisively para hindi nagdududa ang mga tao na medyo ididribble. Kagaya halimbawa
nagbubukas ng mga bago na. Wala kami problema ron sa imbestigahan yung mga nakaraan. Ibang administrasyon, wala kami problema ron. Pero meron on the table na maliwanag na pwede na. Pagka lumihis tayo ron, mawawala tayo ng focus Sumampol muna tayo rito. Pakita na. Tsaka natin balikan yung gusto nating balikan para yung mga kumpiyansa ng tao na walang politika rito masunod. Yes, sir. Patungkol naman po sa mga business sector. Sa mga business sector po, paano po ba nakaka-apekto ang ganitong issue ng let's say kasi ang kadugtong po ng flood control project yung nangyayaring korupsyon sa side po ng business sector. Ano po masasabi niyo dito? Alam mo naman, ang business thrives on stability because of this, nawawala ang kumpiyansa ng mga investors, mga turista, nawawala rin. Tapos pati nga yung may mga certain governments na hindi natin nakalain, pati ba naman US, pagbibigay ng advisory rito sa atin, sa mga nila. Yun, kulelat na nga tayo, even bago mag-umpisa to, sa investment, sa tourism, dadagdagan mo pa nito, talagang maiiwan tayo na maiiwan at may mga sektor tayo sa business na mga magsasarahan yan. Sir, magandang gabi, si Almar po ito. Sir, paano po naapektuhan na ang business sector dito po sa nangyayaring korupsyon sa bansa, sir? Alam mo naman na business thrives on investment. Yung expansion mo, yung bagong negosyo, kailangan dyan investment, which translates to jobs. Pagka may ganyan, nababawasan na investment, nababawasan ang oportunidad, pati mga employment natin nababawasan. Dapat sana tuloy-tuloy tayo. Habang lumalaki tayo konti-konti, lego-lego naman ang abante sa atin ng mga kapitbahay natin na dati mas magaling tayo. Sir, nung nakaraang administrasyon, kumpara po noon, paano po napapangalagaan yung mga nagninegosyo po nung nakaraang administrasyon? Kasi kung hindi po tayo, o kung matatandaan po natin, meron pong ginagawa ang nakaraang administrasyon na is in doing business po, sir. Isa lang lamang po yun na example. Pero sa kabuuan po, sir, paano po napapangalagaan yung business sector nung nakaraang administrasyon, sir? Well, meron naman tayong nilagay yung ARTA, Pero ngayon, mas epektibo yung ARTA, yung sa ease of doing business, talagang doon, pag nagkakausap kami ng mga investors from abroad, unang-una sinasabi na, stability lang policy natin, napapalit-palit. Nandun din yung red tapes, yun, nababawasan na yun dahil sa ARTA. Tapos, marami namang improvement na nangyayari sana ngayon. Pero, nung mapasukan nitong corruption na ito, talagang tuloy-tuloy yung pagbulusok ng confidence sa atin, even of the foreign investors. Sir, sa business sectors po, sir, paano po, kasi sinasabi nga nila, yung nangyayari ngayong corruption, yung iniimbestigahan, yung flood control project, sabi nila, kumbaga parang icing on the top lang daw po ito. Meron pang mas malawak pa na corruption. Sa inyo po, sir, sa business sector, paano po yung, ano po yung mga namomonitor po ninyo na uri ng corruption po sa inyong sector po, sir? Well, isa sa namin, yung i-report sa amin ng iba-ibang sektor, yung kasama rin sa mga nagsumulat ka, nalalaman namin. Pero para sa amin, focus muna tayo kung ano yung nandyan. At dyan lang, sa sample na tayo, marami nang mababawas pagka talaga yan ang sineryoso natin. Huwag na tayo magbuka sa ibang pinto at lalo wala mangyayari. Focus muna tayo sa alam naman natin pwede na. Sir, balikan ko lang yung sa investigasyon sa ICI kasi medyo malabo lang po kanina, nawawala-wala po yung signal po natin. Sir, kontento po ba kayo doon sa ginagawang investigasyon ng ICI, sir? Well, hindi namin malaman dahil hindi naman natin alam kung anong ginagawa nila, kulang ng transparency, plus kulang palagay ko ng power at yung ICI. So, hindi namin alam kung
may nangyayari. Yun ang problema. And because of that, sa halip na makatulong sa building up of confidence, parang nakakadagdag pa sa problema yung ICI kung hindi natin makikita merong mangyayari. So, pabor kayo dun sir sa mga nananawagan na mga kababayan natin na dapat i-live stream yung hearing dito nga sa ICI, sir? Well, not necessarily live stream. Basta problema, ang importante, alam natin yung nangyayari. Daily, may briefing, hindi naman kailangan live stream. Nag-i-commission yung pagla-live stream, grandstanding lang, ano. Basta importante, tuloy-tuloy yung briefing, ano yung nangyayari. At malaman natin kung may ginagawa talaga. Sir, ano po